Nagsisimula ang manhwa sa isang maulan na gabi habang nakikita natin ang isang kamay ng isang lalaki na nasa lupa at isang babae na may espada na nakabaon sa dibdib ng lalaki. Sinasabi niya sa babae na paikutin ito kung nais niyang patayin siya nito. Tinitingnan niya ang babae sa mata at nagkatagpo sila ng titig. Nagsimulang paikutin ng babae ang kanyang mga pulso na ipinapasok ang espada sa loob ng kanyang dibdib. Siya ay nagsimulang mag-ubo ng dugo pagkatapos ay dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay na may bahid na ng dugo. At nagkaroon ng bahagyang ngiti, sinasabi na siya ay maganda pa rin at hindi nagbago, tulad ng dati. Habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang nawawalan ng lakas kaya't nahulog ang kanyang kamay at nag-iwan ng isang dugong marka. Habang ang babae ay humakbang palayo sa kanya. Ang kanyang huling salita ay tinatawag siyang isang buwisit na babae. At pagkatapos ay lumitaw ang isang status window na nagsasabing tapos na at tinatawag itong nullification of engagement at ang sinasabi na kondisyon ay ang pagkamatay ni Deculain. Naririnig natin ang isang lalaki na huminga ng malalim at sinabi, "Salamat Diyos." Habang nakatingin sa kanyang monitor at sinasabi na hindi na ito nag-glitch at ang nakakainis na bug na ito ay tumagal ng matagal upang ayusin. Sa wakas ay naayos niya ang glitch na patuloy na nangyayari sa nullification of engagement story route. At ipinakilala tayo kay Kim Woo-jin. Mukha na siyang inaantok at grabe ang pag-iinat, sinasabing natapos din ang kanyang pinagka-overtime-an. At sinasabi sa atin na siya ay isang game developer sa isang kumpanya ng laro na tinatawag na RU sa South Korea na kilala bilang mahirap na lugar kung saan dito din nagsimula ang console game. Dumating sila mula sa wala at naglabas ng hit pagkatapos ng hit, kaya't ang kumpanya ay naging popular sa buong mundo. Ang kanyang Giant Game Test ngayon ay ang pinakabagong AAA game ng RO, isang laro na nagkakahalaga ng lahat ng kanilang kayamanan. Sa madaling salita, nakasalalay ang kumpanya kung hindi maganda ang maging takbo ng laro. Ang pangunahing bentahe ng laro ay kung paano nagbabago ang kwento at hirap batay sa mga desisyon ng manlalaro. Kaya kahit na ito ay isang single-player na laro, mayroon itong isang komplikadong kwento na nakasentro sa mga pinangalanang mga karakter na nilikha gamit ang matalinong AI. Ang bagong approach na ito sa mga single-player games ay naging focus ng buong mundo at maraming mga job skills na maaari mong pagpilian, kabilang ang mga hindi karaniwang nakikita tulad ng Hari, Noble, Devil Hunter, at iba pa. Pwedeng maging anuman ang manlalaro sa loob ng laro na nangangahulugang habang ang laro ay sikat, ang kumpanya at tatabo ng map-aking pera. Ngunit may kasamang panganib ang pagkapaldo nila, kung mabaygo ang laro, tapos na ang kumpanya. Pagkatapos ipakita ang impormasyon ng karakter na si Deculain, magsisimula siyang magpaliwanag kung bakit siya nagtatrabaho ng magdamag sa loob ng mga buwan. Lahat ito ay dahil sa isang pahirap na siya ang main na karakter sa isang episode na pagkamatay ni Deculain na sa wakas ay nakita at naalis na ang mga pinanggagalingan ng bugs dito. Ang pangalan niya ay Deculain von Grahan Yakline at siya ay isang kontrabida na pagdadaanan ng mga manlalaro sa game na ito. Dahil siya ay isa sa pangunahing kalaban na may maraming pedeng daan para masangkot siya. Maraming mga bugs at glitches na kailangang ayusin, ngunit ngayon, sa wakas ay nagtagumpay na sa pagtapos sa kanya ng walang anumang problema. Ang dahilan ng kanyang kamatayan ngayon ay dahil pinatay siya ng kanyang sariling fiancé, tama lang ito dahil nagdulot siya ng maraming problema sa buong episode. Naririnig natin ang isang babae na tumatawag sa kanya at tinatanong kung kamusta na ang pagtexting niya. Ipinakilala niya sa atin si Inyo Ara, ang leader ng kanyang development team at ang kanyang ex-girlfriend. Sila ay magkasama ng 7 taon at may maraming masayang alaala sa buong kanilang relasyon, ngunit hindi ito palaging masaya dahil si Inyo ay isang workaholic at siya naman ay gusto lang magpahinga, ngunit ang nais ni Inyo sa kanya ay mag-improve at nagbigay sa kanya ng trabaho at nag-push sa kanya na magtrabaho para mas maging maayos ang kanyang katayuan. Ngunit sa kalaunan, naghiwalay sila. Hindi pa rin niya nagawang magbago kahit na anong pagsisikap ni Inyo. Sinasabi ni Inyo na narinig niyang nahihirapan siya dahil sa mga bugs at natutuwa siya na nakayanan niyang malampasan ito. Ipinaliwanag naman ni Woojin na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang sila ay naghiwalay. At narinig niyang may bago na si Inyo. Sinasabi din niya na mukhang maganda naman ang takbo ng relasyon nila. Nagulat naman si Inyo dahil sa mabilis kumalat ang mga chismis sa kumpanya. Sabay sagot niya na, tingin ko, maayos naman. Naiinis naman si Woojin na marinig na maayos sila ng bago niyang boyfriend. At may halong kaplastikan niyang sinabi na sana sa kasalan ang ending nila ng bago niya. Di naman pinatapos magsalita si Woojin at sinabihan siya ni Inyo na tama na ang kwentuhan at mag-focus na lamang sa pag-aayos ng bugs. Pagkatapos ay sinabi din ni Inyo na sinabi ng writer na binago nila ang setting at gusto nilang baguhin ang ilang mga character models.
Pareklamo namang sagot ni Woojin na halos araw-araw na ang pagbabago sa karakter. Pagdating sa mga karakter, naiisip niya kung mid-boss ba talaga si Deculayan dahil maaari siyang patayin ng mga manlalaro kung swerte sila. Sabi niya na iyon ang selling point ng laro, pati na rin si Deculayan, na mas lumalakas habang nagpapatuloy ang kwento at ang manlalaro ay gagawa ng iba't ibang desisyon at tataas ang hirap ng laro habang ginagawa nila iyon. Dito ay inanong naman siya ni Imyu na kung alam ba niyang ang disenyo ng karakter na si Deculayan ay batay sa kanya. Naguguluhan si Woojin, ngunit tumawa siya at sinabing hindi ba niya ito napansin. Na parehong-pareho kayo, na tila ba may pang-iinis sa mukha ni Imyu. Sinabi naman ni Woojin na nagkita lamang sila ng writer ng ilang beses. At pabirong ulit na sinabi ni Imyu na iyon daw ang dahilan kung bakit tuwing naglalaro siya ng nito, palagi siya nagsisimula sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Parang naasar naman na sumagot ni Woojin na kung gusto daw ba ng away ni Imyu, dahil sa patuloy na pagsasabi ng mga pagkakapareha nila ng personalidad ng karakter na si Deculayan. Sabi din niya, walang paraan na mahahawig ako sa isang tao na ang huling salita ay tinatawag ang ibang tao na buwezet. Biglang kabig naman ulit si Imyu at sinabing magbalik na ulit sa trabaho. At tinanong siya kung ano ang opinyon niya sa kanyang pagtitest ng laro. Sabi niya na ang laro ay masaya, pero nag-aalala siya kung ang kaligtasan ng kumpanya ay nakasalalay dito. Sagot naman ni Imyu na hindi na dapat mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon. Ang gameplay trailer ay nagbigay kasiyahan sa mga tao sa buong mundo, kaya tiyak na hindi ito babagsak. Pagkatapos ay napatingin si Woojin sa kanyang kaliwa, sa may labas ng bintana. Tinanong niya si Imyu kung iyon daw ba ang kanyang boyfriend. Sabi din ni Woojin na masyadong gabi. At nakikita natin ang lalaki na nakatayo sa tabi ng kotse, tinitingnan ang kanyang telepono. Sinabihan ni Woojin na ano pang ginagawa niya, at wag doon niyang paghantayang ang kanyang boyfriend. Sumagot naman si Imyu na tama siya at aalis na siya. Binati din siya ng good luck sa trabaho ni Imyu sabay kaway bago lumabas ng pinto. May pagka-bitter na nagpaalam si Woojin habang siya ay tumuloy naman sa pagtatrabaho. Huminga siya ng malalim, sinasabi na oras na para suriin muli si Deculayan, ngunit tinanong niya kung seryoso ba ang writer at tinanong kung paano siya magiging si Deculayan dahil may mga katangian ito tulad ng Wizkid at Average Mage. Si Deculayan ay pinuri dahil sa kanyang pagkahenyo at tinawag na isang Wizkid, ngunit sa totoo lang, siya ay isang normal na mage lamang. Kaya't ang kombinasyon ng kanyang kayabangan at pagmamalaki, pati na rin ang pagpapalaki sa kanya bilang isang mataas na ranggo ng lipunan, ay lumikha ng napakasamang personalidad, isang tunay na walang hiya. Sabi ni Woojin, walang paraan na maaari siyang maging tao pa sa puntong ito. Kahit na siya ay mas lumalakas habang nagpapatuloy ang kwento, sa huli, siya ay napapalibutan ng mga tao na talagang kinamumuhian siya. Tinanong niya kung mayroong iba pang mga bagay na maaaring idagdag sa kanyang mga katangian o personalidad, mga bagay na hindi magiging kapansin-pansin dahil siya ay isa pa rin sa sikat na karakter. Gusto niyang magdagdag ng mga traits na magbibigay sa kanya ng simpatya o empatiya tulad ng comprehension. Dahil kahit papaano, ito ay dapat maging mas nakakaalam na tulad niya. At nagdesisyon siyang magdagdag ng ilang bagay pa tulad ng wealth, Midas touch, sharp eyesight at Iron Man. Sinabi niya na magdadagdag lang siya ng kaunti, pero idinagdag na niya ang nasa buong listahan. Pero napasobra siya at nagdagdag ng maraming bagay na maganda tingnan, at ngayon naisip niya ulit, hindi niya dapat ginawa iyon at ibalik siya sa orihinal na estado bago mangyari ang kahit anong bagay. Pero bago pa niya maibalik siya sa normal, nakatanggap siya ng isang jump scare message. Nagtataka siya kung sino ang nag-message sa kanya ng ganitong oras. Makikita natin na ang scriptwriter na si Developer Rain ang nagpadala ng mensahe. Tinanong siya kung nagtatrabaho siya, at sumagot naman si Woojin ng oo, at tinanong kung may kailangan baguhin sa model, at sabihin lang sa kanya, agad niyang gagawin. Sabi ni Rain, hindi iyon. Sinabi ni Rain na hinahantay lang niyang makita. Nagtaka si Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin at tinanong kung kailangan na ba niyang makita ang natapos na model. Ngunit tumawa si Rain, sabi niyang hindi, at pinadunagaw niya ito sa bintana. Nagtaka si Woojin kung ano ang nangyayari, at kung ano ang dapat makita. Nagtataka si Woojin dahil may malaking butas sa langit na may kidlat na dumadaloy sa paligid. Nagulat si Woojin habang nagsisimulang mag-flash ng malupit ang kidlat. Tinatanong niya kung ano iyon at bakit may butas sa langit. Habang ang kidlat ay bumabagsak, ay nagsimulang mawala ang kanyang kamalayan. Dumaan siya sa matinding sakit at nagtaka kung nasaan siya at kung ano ang mga nakikita niya. Narinig natin ang isang lalaki na nagsasabing, tandaan mo, bata, kailangan mong laging mag-ingat, si Deculayan ay hindi basta-bastang tao.
Maaaring mahirapan siya ngayon, ngunit maaari siyang bumangon muli anumang oras dahil siya ay nagbabalance lang sa kanyang sariling mga stats bilang isang kasuklam-suklam na kalaban. Pagkatapos, narinig natin ang isang tao na sumisigaw na pinapag-ising siya, sinasabing, "The Q-Lane, bumangon ka agad." Binuksan niya ang kanyang mata at tinanong ng isang babae, "Gaano pa katagal ka matutulog, at tinatawag mo pa ring sarili mong tao?" Narinig natin ang boses ni Woojin na nagsasabing, "Nakikita ko." At ilang araw na mula nang maposes niya ang katawan na ito, pero parang panaginip pa rin sa kanya. Tinanong siya ng babae, "Gaano ka pa katagal magkukulong ng dahil sa isang babae? Iniisip mo ba na sinusira mo ang pangalan ng pamilya natin?" Inihagis ng babae ang ilang mga papel sa sahig at nagsabi na, "Kung ayaw mong matanggal sa posisyon ng propesor na sobrang gusto mo, magtrabaho ka." Sinabi ni Woojin, "Isang linggo na ang nakalipas, ang gabi ay biglang nagkaroon ng kakaibang phenomenon, at nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar, sa loob ng isang hindi pamilyar na katawan. Hanggang sa natukoy ko, nandito ako sa laro na aking binubuo, at ang pamilyar na tanawin ay nagpatibay ng aking hinala. At higit pa, nasa katawan siya ng isang lalaking hindi makakatakas sa kamatayan anuman ang mangyari sa kwento ng mundo. At siya naging napakasamang kontrabida sa isang laro. Makikita natin si Dekelayan sa kanyang kwarto at sinasabi niyang isang linggo na simula nang siya ay mapadpad dito. Nung una ay inaakala niya ay isa lamang itong panaginip, pero habang dumadaan ang mga araw, damang-daman niya na totoo ang lahat kaya't tinanggap na lamang niya ito. Tinatanong niya sa kanyang sarili kung isa ba itong reincarnation dahil pagkakaalam niya ay namatay siya sa tama ng kidlat kamakailan lang. Pero, isa lang ang sigurado para sa kanya, na siya naging isang kalaban sa laro na dati ay kanya lamang develop. Si Dekelayan von Graham Eucaline. Siya ay isa sa mga kontrabida ng laro na kahit saang lugar ang iyong daanan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng problema, siya ang kalaban ng lahat. At siya ay nagdulot ng sakit sa hindi mabilang na mga karakter. Muli siyang nagtanong, bakit siya naging kontrabida? At ang problema pa niya dito, hindi niya alam kung nasang parte na siya ng istorya ngayon. Ang tanging nalalaman lamang niya ay mana na mayroon siya. Pero kahit na alam niya, hindi niya alam kung gaano kabilis itong maubos. At hirap siyang paghandaan ang ganito. Muli niyang sinabi na hindi siya nagbibiro pag sinabi niyang lahat. Ibig sabihin kasama siya doon. Sinubukan niya ang laro ng 1,000 beses habang inaayos pa lamang ito. Pero isang beses lamang ito nabuhay. Siya ay kontrabida lamang na nilikha para pagdaanan ang kamatayan at ang kanyang layunin ay maging panggit ng kalaban sa laro. Tinignan niya ang bulkos ng mga papel sa lamesa at binasa. Professor Dekelayan of the Imperial University. Ang pangunahing pag-unawa sa magic at mga pananaw tungkol sa mana. Si Ariel von Graham Eucaline. Siya ang babae kanina na naghagis ng mga ito habang tulog siya. Siya ay kanyang stepsister. At siya ang namumuno sa bahay ng mga Eucaline. Sa kanila palasyo. Pero, silang dalawa ay parang asot pusa na hindi magkasundo. At ang babae na tinutukoy ni Ariel kanina, malamang ay si Julie. Iniisip niya na may nangyaring hindi magandang bagay kay Dekelayan at sa kanyang fiancé na si Julia. Bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Ariel kanina lamang. Iiwan ko sa'yo yung mga papel na yan. At kung ayaw mong mapatalsik sa pagiging professor mo, bumangon ka na ngayon din. Nabanggit niya ang salitang professor. At naisip na kailangan niyang magturo ngayon. Ngunit hindi pa niya nasusubukang magturo sa tala ng kanyang buhay. Pero kailangan niyang gumawa ng paraan para makakuha ng mga impormasyon. Yan ang pinaka-importante. Pinakakita sa window ang primary survival goal. Maging bahagi ng laro. Ipinakita din ang side quest na University Lecture at may store currency na plus 0.5. Yan ang window na kanina pa palutang-lutang sa itaas ng kanyang ulo mula paggising niya. Ibig sabihin niyan at ni Ariel ay kailangan na niyang kumilos ngayon. Sa kanyang pagsusubok ng laro, maraming beses na namatay si Dekelayan sa kamay ni Ariel kaya't kailangan niyang iwasan ito. Pero importante din ang store currency, pero anong ituturo niya? Maaring nag-aalala lamang siya, pero alam niyang normal lang ang nangyayar. Ang katawan na ito ay may katangiang taglay na comprehension. Ito ay kakayahang makainitindi ng anuman. Maaari itong magamit sa pamamagitan ng mana. Kanyang naalala, bago siya maging si Dekelayan, nilagyan niya ito ng ganitong kakayahan. Para naman magkaroon ito ng kahit konting pag-unawa sa mga bagay-bagay. At ito ay natatanging katangian na makikita lamang pagkatapos ng laro. At marahil ito ay may nakatagong epekto. Nagtataka siya na hindi siya pamilyar sa bathroom at mga damit dito, pero parang kusa na lamang niya itong nagagamit at nasusuot ng walang kahirap-hirap. At napagtanto niya na dahil siya si Dekelayan sa kanyang buong buhay.
Sa pangkaraniwan, parang di siya komportable na magsuot ng mga ganitong klaseng mga damit. Pero ngayon, pakiramdam niya ay napaka-elegante ng kanyang dating. At napaka-comfortable nito para sa kanya. Ito pa ang kanyang mga katangian. Intimidation, dignidad, at ang maging mapagmataas, na para bang, ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay ang katawang ito ay sa akin na ngayon. Wala siyang balak na magsalita ng masama o hindi maganda. Ang dating formal lamang na si Kim Woo-jin ay parang masyadong mapagmataas na ngayon. At parang normal ito sa kanya. Pero, ang kanyang pakay lamang ay ang kumuha ng mga impormasyon. Muling niyang nadama na ang paghanda sa pagtuturo ay parang natural lamang. Siya ay isang marangal at mataas na miyembro ng lipunan. Ngunit sa Korea, siya ay normal na tao lamang. Normal na taong, matangkad at gwapo. Yan ang sabi nila bago ako makipaghiwalay sa kanila. At dito ay muling ipinakita ang kanyang ex-girlfriend na ang huling tawag sa kanya ay kaawa-awang tamad. Nasabi niya sa kanyang sarili na ganun siya. At hindi na niya uulitin ang dating pagiging tamad. Kaya hindi ako magpapabaya ngayon. Makikita naman habang siya ay paakay na sa isang magarang sasakyan. Nabanggit niya bigla na di pa siya nakakasakay sa ganitong kagandang sasakyan. At muli ay mayroon na naman siyang naalala pagdating sa mga mamahalin na sasakyan. Kanyang naalala ang kasalukuyang boyfriend ni Inyo at naiinis siya dito. Nagulat naman siya at may nakaupo sa tabi sa loob ng sasakyan. At nang mapansin siya nito ay agad itong nagsalita. Binati niya ng magandang hapon ang si Professor Dekialayan at iniaabot ang mga papel sa kanyang kamay. Iniisip naman ni Dekialayan na ito daw ba ang assistant o secretary niya. Pabiro niyang tinanong dito na siya daw ba ay isang wizard. Nagtataka namang sumagot ang babae na mahigit 3 taon na siyang naglilingkod dito. Biglang bawi naman niya na nagbibiro lamang siya. Habang sinusuri niya ang mga papel. Napansin niya na hindi ito lecture material. Ito ay isang script na kanya lamang babasahin. Nakapaloob dito ang lahat ng kailangan niyang impormasyon sa pagtuturo mula simula hanggang sa matapos. Iniisip niya na hindi talaga ito gumagawa ng mga letter material. Dahil sa pagiging mapagmataas nito at sa kawalan ng talento. Ang katabi niya ang gumagawa ng lahat. Kaya't pinuri niya ito at sinabihang magaling ang nagawa niya. Nagulat naman ang katabi nito. At muli itong sinabihan ni Dekialayan na magpahinga na muna siya pagdating sa pupuntahan. Takang-taka naman ang driver habang naririnig ang pagbibigay ng compliment ni Dekialayan sa kanyang assistant. Iniisip niya sa kanyang sarili kung gaano nang aba siya kasamang tao. At bakit parang sumama ang kanyang pakiramdam na parang nasusuka mula nung nagbigay siya ng compliment sa ibang tao. Iniisip niya na ito ba ang tunay na ugali ni Dekialayan. Naramdaman niya ito mula nang papalayo siya sa palasyo. Pero parang ang kamalayan ni Dekialayan ay sinasakop na ang buong pagkatao niya. Maya-maya lamang ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang lugar kung saan nagtatrabaho si Dekialayan. Ang Imperial University, sa Roteo Hall. Ito ang nakasulat sa mga dokumentong ibinigay ni Uriel sa kanya. Rinig ang bulong-bulungan ng mga mag-aaral. Sabi ng isa, sa wakas makaka-attend din ako sa klase ng Professor Head Dekialayan. Ang sabi naman ng isa, sabi nila siya daw ay master ng spell interpretation. Sagot naman ng isa, oo siya ay kilalang henyo nung bata pa. Bigla namang natigilan ang lahat ng magpakilala na si Dekialayan. Sinasabi niya sa klase niya siya ang kanilang magiging head professor ng University Magic Tower. Dito ay sinimulan na ni Dekialayan ang pagtaturo. Sa kabila nito ay mayroong mga kababaihan na lubos na humahanga sa kanya. Ngunit sa isang banda, may isang babae naman ang lubos siyang kinamumuhian. Sinasabing siya ay isang walang modo. Siya ay kaaway ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng ating manhwa, sinasabi ng isang babae na 3 taon na makalipas mula nang binawi ng kanyang ama ang kanyang sariling buhay. Maraming taon ang ginugol ng kanyang ama para sa pag-aaral sa pag-i-interpret ng spell. Ngunit dahil sa bigla na natamo niya mula nang nakawin ang kanyang research, siya ay naglumagmok. At dahil sa sobrang kalungkutan, mas pinili niyang bawiin ang sarili niyang buhay. At ang tao na nagnakaw ng kanyang research ay tinawag na henyong spell interpreter ng mga tao. Ang taong kasuklam-suklem, si Dekialayan. Gayunpaman, wala na siyang nagawa. Dahil mula nang mawala sa kanya ang kanyang ama ay nawala na ding lahat sa kanya. Siya na pinanganak na maharlika ay nawala ng kayamanan. Kasama lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Mula nito, siya ay naging ulila na walang tirahan. Dito siya ay nangangako sa kanyang sarili. Na siya ay maghihiganti sa walang hiyang numako ng research ng kanyang ama. Dahil sa kanyang buong pagsisikap, nakapasok siya sa Empire's Royal University kung saan na si Dekialayan ay isang professor. Kahit na hindi alam ng ibang estudyante ang alam niya.
Ang kakayahan ng professor sa pag-interpret ng spells ay puro palabas lamang, ito ay ninakaw lamang mula sa pagsisikap ng kanyang ama. At dahil sa ginawa niyang iyon, nakasira siya ng pamilya. Pero, paano siya nakakaharap ng ganyan at nakuha pang magyabang? Sa kanyang ama dapat ang posisyong ngayon ay kinakatayuan niya. Pag-alit at nanggagaliiti ulit na sinabi niya na, ibubunyag ko ang kasinungalingan mo. At babawiin ko sa iyo ang buhay na kinuha mo. Ngunit napag-isip-isip niya na kailangan niyang mag-honest daily. Para mapabagsak siya ay kailangan niyang magplano ng maigi. Para sa perpektong paghihiganti, muling sumigaw si Dekyalayan at nag-utos na tumahimik at magsisimula na siya sa pagtuturo. Muli siyang nagpakilala sa mga estudyante. At dinagdag niya na siya ay isang monarch mage na kumokontrol ng mga elemento. Ipinaliwanag niya na may 11 ranggo ang mga mage. At ang monarch ay napapabilang sa pang-4. Kasama sa kanyang pagtuturo ay ang tungkol sa mga magic. Ipinapaliwanag ni Dekyalayan na mayroong 3 malaking katangian at 9 na uri ang magic. Ang mga katangiang ito ay ang pinagmulan, ang pinagkukunan ng magic, at ang elemento. Ang mga uri naman ay ang mga pagtawag ng espiritu, pagwasak, pagsuporta, pagmamagic, pagmamanipula, pagbabagong anyo, pangkukulam at ang huli ay pagkakaisa. Naisip ni Dekyalayan habang siya ay nagpapaliwanag sa kanyang klase na mas madali ang ganto kesa sa iniisip niya. Ito ang kanyang unang pagtuturo sa hindi pamilyar na topic. At kahit na binabasa lamang niya ang script niya ay naiintindihan na agad niya ito. Hindi lang iyon, dahil din sa kanyang kakaibang katangian kaya nananatili silang focus sa kanyang pagtuturo. At dahil sa pagiging tanyag ni Dekyalayan, nagpapakita sila ng interest sa kanyang patuturo. Na parang natural lamang at hindi man lang nahirapan. Iniisip niya dahil ito sa katangian ni Dekyalayan na isang magaling na professor. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo, sinabi niya na, ang paggamit ng mana ay nakadepende kung saan ito nakaimbak sa katawan. Karaniwan sa mga mage, nakaimbak ito sa kanilang ulo para madali nila maisip ang mga spells. Sa mga mandirigma naman, ito ay nakaimbak sa kanilang mga puso at dumadaloy sa dugo patungo sa buong katawan. At ang huli naman, ay sa inner core. Ito ay halo mula sa panloob at panlabas na mana. Ito ang pinakakaraniwan na imbakan ng mana. Sa pagpapatuloy ng pagtuturo, sinasabi ni Dekyalayan na simple lang ang kanyang gustong iparating sa kanila. Ang pagsusumikap ay importante, pero kung wala kang talento, kailangan mong mag-focus. At yan ay naakop kay Dekyalayan. Sa katotohanan, walang kamangha-manghang talento si Dekyalayan. Ang kanyang mana ay 3,375. Ngunit mayroong isang mage na nagtataglay ng 30,000 na mana. Nakakatuwa na tinuturo niya ang mga bagay na siya para sa kanya mismo dapat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo, iniisip niya na kakaiba ang huling part ng script. Iniisip niya kung babasahin daw ba niya ito. Binanggit niya na tapos na ang pagtuturo. At sa huli, bigla siyang natigilan at iniisip niyang maigi kung babanggitin niya ang huling part ng script. Labis siyang naguguluhan kung kailangan ba talaga ito, ngunit naisip niya na kung ang original na Dekyalayan ay sigurado siya na hindi na ito babasahin. At sa huli ay binanggit din niya ang huling part ng script. Mayroon bang mga katanungan? Makikita natin ang mga estudyante na parang kontento naman sa pagtuturo ng professor at tila wala silang katanungan. Napanatag naman ang loob ni Dekyalayan dahil dito. Nang magbibigay na siya ng pamamaalam na salita ay biglang may simigaw at tumawag sa kanyang pangalan at nagsimulang magtanong. Sinasabi nito na kagabi daw may kakaibang mahika ang nakita sa kanilang dormitory. Ito ay parang gawa ng demonyo. Pero Professor Dekyalayan, ang henyong tagapag-interpret ng spell. Natigilan na lamang ang babae nang magsalita si Dekyalayan. Tinanong kung siya ba talaga ay taga-University Magic Tower. Nagulat naman ang babae sa katanungan ng professor at sinabing bakit niya ito naitanong. Sumagot naman si Dekyalayan na kung ikaw ay taga dito, hindi ba ang nararapat na asal ay magpapapakilala ka muna? Di ako sisigot sa bata na hindi alam kung ano ang magandang asal. Sabay talikod at lumakad palabas habang ang babae ay patuloy na tinatawag ang professor. Humingi naman ng paumanhin si Dekyalayan sa isip nito dahil wala na siyang magagawa sa ngayon. Naisip niya na ang comprehension ay kumakain ng napakalaking mana. Makikita natin na ang kanyang mana ay naging 2,005 na lamang. Naiintindihan naman niya ang script sa kanyang itinuro ngunit 1,300 agad ang mana na nawala sa kanya. Ngayon, hindi na siya sigurado kung gaano kalaki ang mawawalang mana sa kanya pag nakagamit na siya ng spell na hindi pa niya nasusubukan kailanman. Makikitang napahiya sa klase at pinagtatawanan pa ng kanyang mga kaklase ang batang babae na nang-ahas na magtanong sa kanya. May nagsasabi din na nagpapapansin lamang siya pero di gumana.
Di na makapagpigil ang batang babae at muling sumigaw ng sandali at napatigil dito si Dekyalayan. Pasiga na sinabi ng babae na ang Magic Tower daw ay hindi ito pinapansin at sinasabing gawa-gawa lamang ang daw ito. Sinabi din ng babae na kung siya yun, ay malamang ay alam daw niya kung anong klase ng magic ang ginamit dito. Naglabas ng berdeng aura ang batang babae at hiniling na i-interpret ng professor ang kanyang spell. Sa pagtingin lamang ng spell ng batang babae ay nabawasan na agad ang kanyang mana at bumaba ito sa 360. Sa pagpapatuloy ng batang babae, sinasabi na sa kasalukuyan daw. Karamihan sa mga naguhan sa dormitory ay inaalam kung ano ito, ngunit hindi nila malaman, at humihingi ng tulong ang babae ngunit natigilan ito nang biglang nagsalita ang kanyang professor. Sinabi niya na ito ay barrier magic. Makikita natin ang ibig sabihin ng baguhan ay ang pinakamababang ranggo na ibinibigay sa mage ng unibersidad. Nagulat ang batang babae sa sagot na ito ni Dekyalayan. Muling sinabi ni Dekyalayan na hindi na kailangang pag-isipan pa. Sinabi ni Dekyalayan na ito ay mahika na pader. At hula niya ay mayroong isang gusto silang matrap dito. At sinabi ni Dekyalayan na tapos na ang klase. Di na nakasagot dito ang batang babae. Lumabas sa kanyang window na natapos niya ang kanyang side quest na university lecture. At nadagdagan ang kanyang store currency ng 0.5. Habang nasa kantin sa loob ng university, makikita ang mga estudyante na masaya habang kumakain maliban lamang sa isa. Makikita natin ang batang babae na asar kay Dekyalayan habang ito ay kumakain. Sumagi sa kanyang isip ang mga nangyari kanina lamang. Ang nais niya sana ay ilantad sa lahat na kasinungalingan lamang ang pag-i-interpret niya ng spell sa pamamagitan ng unknown spell na ginawa niya. Ngunit nagulat lamang siya at ginawa siyang kahihiyan at sinabihan pa siyang walang modo dahil lamang sa hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. Naiisip niya na akala niya ay mamamatay na siya dahil sa kahihiyan. Muling napaisip ang batang babae at sinabing nabigla lamang si Dekyalayan at basta na lamang niya sinabi na bewitchment spell ang ipinakita niya. Ang bewitchment magic ay napakahirap at karamihan dito ay nangangailangan ng tamang pag-oorasyon. Pero sinabi niya na lamang na ito ay bewitched magic nang walang kahit anong basehan. Ako ang naglagay ng unknown spell sa pinakapintuan ng dormitory kagabi. Sa una ay nakakabahala, ngunit ang pakay ko lamang dito ay upang tumaas ang kakayahang magtuklas ng mga baguhang estudyante ng unibersidad. At muling sinabi ng babae, ngayon, sino ang mali sa atin? Makikita naman natin na may papalapit sa batang babae habang kumakain at tinatawag ang pangalan nito na Eferen. Sinabi nito ang tungkol sa magic spell sa pinto ng dormitory. Iniisip nito na ito ay isang barrier spell. At napatunayan niya na tama siya. Sinabi din ng babae kay Eferen na ang tapang niya dahil nagawa niyang magtanong kay Professor Dekyalayan kahit na mukha itong nakakatakot. Sumagot naman si Eferen na, sandali. Barrier magic nga ba talaga iyon? Ngunit sa loob-loob ni Eferen ay labis na pagkamuhi. Iniisip ba nila na nakakmanga ang ginawang iyon ni Dekyalayan? Walang basehan, pero nasabi niya agad na bewitched magic agad ang iyon. At hindi ito maari. Nagpasalamat ang babaeng kausap ni Eferen at sinabing gagawa sila ng report ukol dito at sinabing isasama din nila ang pangalan niya dito. Nahihiya naman sumagot si Eferen na okay sige. Muling iniisip ni Eferen kung swerte lang ba ito o tama talaga siya. Parang napaganda pa niya ang kanyang imahe dahil sa ginawa niya. Dito ay kinuha ang isang dokumentong naglalaman ng lecture ni Professor Dekyalayan tungkol sa pag-iintindi ng mahika. Binasa niya ang ituturo ni Dekyalayan at nabasa niya dito ang katagang. Alamin mo kung sino ang iyong kaaway at mananalo ka sa iyong laban. Kanyang nilukot ang papel at sinabi sa sarili na hindi na siya dapat mag-alinlangan pa. Kailangang lagi niyang nasa paningin ang pagmumukha ni Dekyalayan. At may pagbabantang sinabi na, maghintay ka lang, Dekyalayan. Ilalabas ko ang mga baho mo.